14:1-3. Huwag na kayong mabilisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipanghanda kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan ko, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na makakatagpo ka namin sa lugar na ito. Sinabi mong kung saan kami naroon ay naroon ka at naramdaman namin na ikaw nasa aming kalagitnaan. Pinangangalagaan mo kami, pinangangalagaan mo ang buong sanglibutan at binigay mo sa amin ang isang bagong daigdig na aming nilalakhan at tinitirhan sa ngayon. Panginoon Diyos, bayaan mo ngayon kung gayon, O Ama, na sapagkat ikaw ay narito, itaas namin at dakilain ng iyong dakilang pangalan. Niluluwalhati ka namin at kinikilala bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng buong sanglibutan. At ngayon ay bayaan mong ikaw ay aming sambahin, sama-sama sa iyong kalulatian, sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya na pa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin mga katabi natin ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na dahil ginabayan niya po tayo sa pagpunta po ngayon dito sa church na kahit bumabagyo. Amen po ba? Amen. Ayan, handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Yan, tayo po'y umawit. Between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. Jesus Christ, my living hope.
to breathe. Out of the silence, the roaring lion declare the grave has no claim on me. Then came the morning that seals the promise. Your very body began to rise.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You are my soul and I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking your resurrection, working up by the earth. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay na laging nandoon. Umaga pala. Kasi pagpasensyahan nyo na ako kasi madilim lagi sa labas eh. Akala ko gabi eh. Mapagpalang umaga po sa ating lahat na actually ginigising ko lang kayo. Gusto ko lang kayong ngumiti at tumawa. Sa lahat ng sitwasyon na dumarating sa ating buhay, dapat
pag tayo nasa Panginoon, laging nakangiti, laging masaya, di ba? Laging nandoon ang galak at tuwa. Sapagkat napakaganda po ng topic natin ngayon pong umagang ito. At marami naman ang baka hindi napakaganda po nitong topic natin to para nakakasigurado tayo at alam na alam natin kung paano inaalagaan ang lahat ng mananampalataya at mga anak niya, lalong-lalo na sa ating kamatayan. Tayo po ay tumayo at babasahin po natin yung 1 Thessalonians 4:18. Ganito po ang sinasabi sa 1 Thessalonica 4:13 hanggang 18. Sabi po dito, ang pagbalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Sa verse 15 po, ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Napakarami na pong mga prophecies na ating pinag-aaralan sa Biblia at nababasa ang natupad na. Lahat po talaga ng nakasulat sa banal na salita ng ating Panginoon ay matutupad. Ang isa rito ay ang kapanganakan ni Jesus. Marapit na po nating alalahanin yan. Ilang buwan na lang po ay nandoon ang pag-alala at pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoon. Nandoon din po ang prophecy na nangyari na at na-fulfill na. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo na napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat mismong ang kanyang dugo ang ipinangtubos sa ating mga kasalanan at mismong ang kanyang buhay ay inalay niya sa bawat isang mananampalataya. Ano po ba ang susunod? Ano po ba ang susunod na propesiya o prophecy? At ito po yung ito na ang susunod. Ito pong ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito. Ang pagbabalik muli ng ating Panginoon. Sabi po dito, ano po ba ang mangyayari
ano po ba ang mangyayari kapag dumating na sa pangalawang pagkakataon ang ating Panginoon? Tingnan po natin yan sa verses 13 to 16. Sabi po dyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Napakahirap ng sitwasyon nila eh. Walang pag-asa eh. Kaya alam natin na meron palang mga tao, na talagang walang pag-asa. Kasi wala ang Panginoon sa kanilang mga buhay eh. Kaya nandoon at takot sila sa kamatayan. Ang 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Napakaganda po. Living believers. Tayo pong, kung sakaling tayo po ay nabubuhay pa sa mga panahon na yon, we will be caught away. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa verse 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa, kasi uunahin yung mga dating namatay ng mananampalataya. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap. Titipunin po tayo, caught away. Titipunin po tayo sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Mga kapatid at mga magulang, sigurado pong mangyayari ito. Ito po ang aabangan natin lahat. At dito makikita natin na meron tayong 3 katanungan na itatanong natin tungkol sa muling pagbabalik o pagdating ng ating Panginoon. Paano ba tayo mabubuhay sa kabila ng parang may countdown na? At alam naman natin, kada araw ng ating buhay dito sa sanlibutan ito ay nagdadala sa atin, brings us closer to Christ's return. Ito pong prophetic clock na to, hindi po tumitigil to. Makikita natin, ipinahayag na po ito eh. At mismong panahon pa nila Apostol Pablo, sa sulat niya sa mga taga Thessalonica, ipinahayag na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At makikita natin mga kapatid, time's relentless march brings us urgency to life. Ito po ay siguradong mangyayari. Ito po ay siguradong darating at darating sa buhay ng bawat isa sa atin at sa mundong ito. At kadalasan, ito pong countdown keeps reminding us of the shortness of time. Napakaikli po ng buhay, napakaikli ng oras. At alam ng bawat isa sa atin na kapag dumating ito, yung mga pangarap, yung mga
yung mga opportunities, yung mga kagustuhan ng bawat isa sa atin ay matitigil lahat. Sapagkat nandyan ang pagdating ng ating Panginoon na hindi natin alam kung kailan siya darating. The absence of those now in heaven alerts us to the brevity of or shortness of life. Napakaikli lang po ng buhay na. Anytime yan, pwede na siyang dumating eh. At iyan po ang ikinagagalak at iniintay ng bawat isa sa ating mga anak niya at mananampalataya. Lalong-lalo na sa kaguluhan na nangyayari sa ating tinitigilan o sa kapaligiran. At makikita natin dito the countdown of Christ's return, yung kanyang muling pagbabalik. Lahat po ng mga signals o evidence, lahat po ng mga ebidensya ay nangyayari na sa ating kapaligiran. At isa dito ay yung mga gera at mga nababalitang magkakaroon ng gera. At ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 24, 6-7. Ano po sinasabi rito? Sa Matthew 24, 6-7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Napakaraming kaguluhan, ang gera. Ilang araw pa lang nakalilipas, nabasa na naman natin sa dyaryo o sa narinig natin sa radyo na muling nilusob na naman ng Israel ang Gaza at halos 33 ang namatay. Iba't ibang digmaan sa iba't ibang dako. Hindi po natatapos yan, pero napakaganda po ng sabi sa atin, ngunit huwag kayong mababahalas dahil talagang mangyayari ang mga yon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Talagang asahan na po natin yan sapagkat mismong ang ating Panginoon ang naglalaad niya na talagang mangyayari ang lahat ng mga bagay na yan. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Hindi na po bago sa atin itong huling istansang to. Huling pangungusap na to. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Sapagkat mismo ang ating bansa ay nakakaranas nito. Ang Visayas region, noong September lang, ay nilindol ng napakalakas na magnitude na sunod-sunod halos. 6.9, 6.8, 7, at nakita natin yung devastation na ginawa sa mga tao roon, sa mga kabuhayan doon, at napakaraming buhay ang nasawi. Isang buwan lang ang nakalilipas. Itong October, lumipas lang yung buwan ng September. Pagdating ng October, ano po nangyari? Ito namang bagyong napakalakas na si Tino. Doon po naman natin nakita yung mga sasakyang nagsasalansan sa kalye. At napakaraming nawala na naman ng tahanan. At higit sa lahat yung buhay na nawala. As of counting yata, kulang-kulang na po na magdadalawang daan ang mga nasawi at 100 mahigit pa ang hinahanap o nawawala.
At isa pa pong sign ay yung mga bagong diseases, natural disasters. At sabi nga po sa Matthew 24:7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. At isa pa pong sign na mangyayari is the days of Noah. Napakahalaga po pala nito. At alam ko na narinig natin ang ating TNP Ed by nung isang Thursday na mismong inano niya tong buhay ni Noah. Increased iniquity in an affluent time. Tingnan po natin yan. Ano po ba ibig sabihin yan? Tingnan po natin sa Matthew 24:37-39. Ang pagdating ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain. Normal na normal po yung buhay nila. Nag-iinuman. Nako, ito pa ang isa. At nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ganyan din po ang mangyayari pag dumating sa muling pagkakataon sa ang ating Panginoon. Paano po ba dapat tayong mamuhay sa mga ganitong sitwasyon na naririnig natin o itinuturo sa atin? Ano po ba ang dapat nating gawin? Sabi nga po sa verse 17, we which are alive and remain shall be caught up. Sabi dito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid, sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Napakahalaga po mga kapatid, mga magulang, mga kabataan, mga bata, na tayo'y magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon. Napakahalaga po sa ating buhay na nakikita ng ating Panginoon. Binabasa niya yung puso natin eh. Siya naglalahad ng lahat sa ating mga pag-iisip. Na nandoon lagi yung ating pagpupuri, pagsamba at pagmamahal sa Kanya. Napakahalaga po mga kapatid at mga magulang na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Personal relationship. Ito po ang laging sinasabi na dapat nating gawin sa ating pamumuhay. Napakaikli lang po ng panahon. Anytime, pwedeng itong hiram na buhay natin, pwedeng kunin ng ating Panginoon in His perfect time. Hindi natin alam kung kailan itong hiram na buhay nating ito ay kukunin na niya. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. The one who died and rose again will come again. Believers alive at that time will escape death. Sabi nga po dyan, death has taken its toll through the centuries.
lahat po tayo ay nakararanas ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Nakita natin, naobserbahan natin, nung kunin ng ating Panginoon ang buhay ng ating mga minamahal sa buhay. At lagi tayong pinaaalalahanan na ganun din ang ating sasapitin. Sapagkat itong buhay nating ito ay pahiram lang niya. Pero tayo po ay hindi dapat malungkot sapagkat alam natin na kapag tayo, ang buhay natin ay inilagak natin sa Panginoon, nakipag-isa tayo sa Kanya, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan sapagkat nagapi o nalupig na po ng ating Panginoon ang kamatayan. Alam na po naman natin kung saan pupunta itong ating lupang pangangatawan na lagi nating inaalagaan. Pero ang napakahalaga po ay yung ating kaluluwa ang siguraduhin natin na sa piling ng ating Panginoon siya pupunta. Marami tayong mga plano, marami tayong ambisyon sa buhay, marami tayong gustong matupad sa panandali ang pagtigil natin dito sa sanlibutan ito. Pero hindi po dapat ito makahinder sa ating pangarap na makapiling natin ang ating Panginoon habang buhay. Huwag po tayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi po natin dapat priority yan. Kasi po lahat naman ng ating pangangailangan ay pinuprovide ng ating Panginoon. Isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. Manampalataya at sumunod tayo sa Kanya at asahan natin na siya ang magpuprovide ng lahat ng mga bagay para sa atin. Sabi nga po dito, we ought to live every day with Christ coming in mind. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Sabi nga po sa 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yon. Mga kalamidad, mga pagkakasakit, giyera, taggutom, alam na po naman natin yan at sinasabi na sa atin ng ating Panginoon na iyan lahat ng yan ay mangyayari. Pero wag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat dapat, kaya nga sabi, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. Kumapit lagi tayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muli niyang pagparito. How shall we live in the light of the coming judgment? The judgment seat of Christ follows the rapture. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Christians must give an account of their service. Napakaganda po at napakahalaga na pagharap natin sa ating Panginoon,
sa ating pagsusulit sa Kanya. Sabi nga po sa Romans 14:12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos, ay maririnig natin mismo sa labi ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant. Mga kapatid at mga magulang, examination day is on its way. Nandoon lagi ang mga rewards await those who have served Christ faithfully. At sabi nga po, sa challenge sa atin ni Pedro, sabi nga po sa 2 Peter 3:10-11, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ito pong susunod natin ito ay abangan po natin sa susunod na linggo. Si Fred Jojo po ang maghahatid ng mensahe niyan tungkol sa araw na yan na pagdating ng ating Panginoon, darating na parang isang magnanakaw. At para po sa ating pagwawakas, nais ng Diyos na tayong mga anak niya ay mamuhay na may dakilang pag-asa sa buhay na ito. Marami tayong pinagdaraanan at pagdaraanan pang mga pagsubok at paghihirap. At maaari ring maranasan natin ang kamatayan habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngunit itinuro sa atin ni Apostol Pablo ang katotohanan kung paanong ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa mga patay. Tiyak di na tayo mga mananampalataya ay muling bubuhayin sa huling araw at sa kanyang muling pagbabalik ay makakasama na natin siya magpakailanman. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay, ang pagluha, sakit at kamatayan ay magiging mga bagay ng nakaraan na lamang. Magiging ganap at kumpleto na ang lahat kapag tayo ay nanirahan na sa piling ng ating makapangyarihan at mabuting Diyos. Ito ang malaking comfort na tinataglay nating mga mananampalataya na kung saan dapat nating palakasin ang bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan sa banal at dakila mong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa ipinahayag mo na sa amin, Panginoon. Kaming mga anak mo't mananampalataya. Kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay bumalik at kunin kami para isama dyan sa iyong kaharian. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat bagamat dumaranas kami ng napakaraming challenges, paghihirap at pagsubok, sakit at karamdaman sa aming mga buhay, ay dapat ay maging panatag lang kami. Nandun lagi ang pananampalataya,
pananalig at pagtitiwala sa iyo. Sapagkat alam namin na di mo kami iiwan o pababayaan man. Napakaraming mga kalamidad na dumarating sa aming bansa. Sunod-sunod po itong kalamidad na ito. At alam namin, Panginoon, na di kami dapat matakot, mangamba, sapagkat you're always in control of the situation. Ikaw lagi ang kapiling at kasama, nag-iingat at nangangalaga sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, Ama, patuloy ang aming pagsamba at nagpapasalamat kami sa pagkakataon na patuloy mo pinagkakaloob sa amin na sa aming pagsamba ay nandun yung aming pagbabalik ng mga pagpapalang aming tinanggap. Hayaan mo na iyong basbasan ang mga anak mo na patuloy na nagkakaloob. Tayaan mo na basbasan mo rin ang mga handog na ito na patuloy na magamit sa lahat ng pangangailangan dito sa aming iglesia. Panginoon, sa pagkakataong ito, ang bawat isa ay malayang makadadako sa harapan, sa kadahilanan maaaring kanilang kaarawan, ang iba ay nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal, at ang iba ay mayroong pagpapalang tinanggap na nais nilang itaas na mayroong pagpapasalamat sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng pagpapatong na kamay ng iyong mga lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong mga pangyarihang basbas.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Tunay Ama na sa lahat, nasa iyong kamay ang kapangyarihan, Panginoon. Sa pagkakataong ito, patuloy po namin dalangin ang maghapong ito, maging sa kinabukasan, yung bagyo na kung saan ay sasalanta sa buong Pilipinas, Panginoon. Dalayan po namin sa iyo, may kapangyarihan kang pahinain ito, Panginoon. At dalayan po namin sa iyo yung mga lugar na kung saan ay prone para salantain ng bagyong ito. Panginoon, ingatan mo sila, samahan mo sila, at ang iyong biyaya at pagpapala ang patuloy nilang maranasan, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Ama, sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig na Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at pag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang pabaong mensahe. Bagamat marami akong pinagdaraanan na mga pagsubok sa buhay ay nakatitiyak akong muling bubuhayin sa uling araw at makakasama ko ang Panginoon magpakailanman. Ang ating pong mission statement, ang Tipas Inu Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong November 9, 2025 sa atin pong naging Sunday Worship Service, ang naghatid po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, Brother G-Boy Ocol and Sister Marel Cruz, gayon din po, TUC Children's Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Aya Marzol. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, TNP Joey Talampas. Para naman po sa ating pananambahan next week, November 16, 2025, ito pa rin po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Jojo Filio. Tanging awit, Brother Noriel Ordonez and Sister Nika Lantan, gayon din po, TUC Adult Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Sister Cariza Santa Ana. Hymns leader po, Sister Jenilyn Dimagila. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na November 13, 2025, ito naman po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Patnugot, Sister Lorna Balona. Testimony, Sister Annabel Pagkalinawan. Tanging awit, Sister Kia Madmedu. Hymns leader, Sister Jenilyn Dimagila. Narito pa po ang mga magiging speakers ng ating midweek service. November 20, Sister Edith Maglipon. November 27, TNP Joey Talampas. December 4, TNP John Cayabyab. At December 11 naman po, Sister Noemi Baile. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Predicador June Pagsisihan. Ngayon din po, Sister Lita Dolyopa. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record.
Ganyan din po para pa rin po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari pong ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation po ay kunin din ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Atin din pong prayer meeting ay nagpapatuloy. Ito po ay every 6 p.m. Ito po ay ginaganap via Zoom. At ito po ay every Wednesday. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Yan din po ang Family Bible Study. Ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. At BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Sunday School din po ay nagpapatuloy. Ito po ay every Sunday sa ganap po na ikawalo ng umaga dito po sa ating iglesia. At para po sa mga adults, meron din pong online class. Sa lahat po ng members ng council, magkakaroon po ng pagpupulong right after po ng service. Ngayon po yan, November 9, 2025. Para naman po sa mga kababaihan, ito po ay magkakaroon po ng Government Resources Training and Orientation. Ito po ay sa November 15, 2025 dito po sa ating iglesia sa ganap po na ikasyam ng umaga. Meron pong mga guest speakers at ini-invite din po ng mga kababaihan, lahat po ng kapisanan, mga pakalalakihan, kabataan, or young adults ay pwede pong makibahagi sa gawain ito. Muli po, ito po ay sa darating na Sabado, November 15, 9 a.m. po dito po sa ating iglesia. Kaya din po ang atin pong district kalalakihan ay magkakaroon po ng Bible Basketball. Ito po ay sa darating naman po na linggo, November 16, 2025 sa ganap po na isa ng hapon. At ito po ay gaganapin sa Napindan Multipurpose Court. Meron po itong registration fee na 100 pesos. Kindly bring Bible, extra clothes, and water po. Yan po, sa lahat po ng mga kalalakihan ng ating iglesia. Kahapon din po ang atin pong TUC Evangelism Team ay nagsagawa po ng Dreamville Mission na ito po ay dinaluhan ng mga maliliit na bata at ito po ay pinangunahan ng atin pong Predicador Jojo Filio, katuwang po ang mga diakono at diakonisa, ilang members din po ng kalalakihan, kababaihan, gayon din po ng mga young adults and kabataan. Atin naman pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating po ng November 13, Sister Solidea Baltazar. Sister Solidea. Yan. Ganyan din po, katulad po ng atin pong nabanggit last week, magkakaroon po ng special Christmas fundraising musical play. Ito po ay collaboration ng young adults, ng kabataan at ng koro. Ito po ay may titled na Kantahanan, Musika, Pamilya, Pananampalataya. Ito po ay sa darating po na December 19 and 20. So, 2 gabi po ito sa ganap po na ikapito ng gabi dito po sa ating iglesia. At meron pong ticket. Ang price po nito ay 150 pesos. So, details po regarding po kung paano po makabili at makapag-secure po ng ticket ay ipopost po natin sa ating TUC Facebook page. Ganyan din po sa ating TUC Messengers group chat. So, yan po ang ating kabalitaanan para po sa ating fundraising musical play. Again, ito po ay for the benefit of the NOAA Project. Atin pong suportahan ang gawaing ito. Ganyan din po, atin pong i-welcome ang atin pong mga nakasama ngayong umaga sa ating pananambahan. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway po sa ating kapulungan. Welcome po kay kapatid Joshua Gabriel Lomibaw. Yan po siya. Ganyan din po kay James Carvin Evangelista. Ayan. Welcome po sa atin pong Tipas Unida Church. Atin naman pong tawagin ang atin pong Elder Dr. Nep Ordonez. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa mga nagsusupport ng atin pong NOAA Project. Kaya eto na naman po, to appreciate yung mga nagbigay po last Sunday, ay meron po tayong ibibigay na raffle. At TNP June, ano pong bibigay natin ngayon? Egg pie. Okay. So pabunutin po natin si TNP Joey. Sino ang tatanggap ng ating egg pie para may dessert po tayo ngayong tanghalian? Yan, pakibasa na rin po ang ating winner. Siya ay si Bebet Pagkalinawan. Ate Bebet pala. Bebet P, sorry. Bebet. Okay, congratulations sa inyong masarap na egg pie.